这一生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱得好伤，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞踏，为你平天下，你的琴弦拨动，伴我笑天涯，愿为你舍江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。那孤傲的背影掩不住紧锁的泪，方向的疑问止不住风干的泪，不羁的岁月诉不完思念如水，自问来时路走不尽爱的轮回，上满天落花，不你笑颜相随。Kapatid ko, hindi ka namin madala sa digmaan. Ito lang ang magagawa ko. Aanurin ka ng ilog. Pabalik sa lupain ng dakilang Jin. Lupain na buong buhay mong pinangalagaan. Sa gayon, makauuwi ka sa bayang tinubuan natin. Magpahinga ka na. Mahal kong Yang Feng. Araw-gabi kami naglalakbay. Simula nang kami magkasama. Naabutan na namin ang hukbo ng Liang at Jin. Sa tulong ng punong General Ruohan, lahat ng pagkilos namin naging maayos. Umaasa kaming makaharap sa Hesha para sa kabutihan ng lahat. Matagal akong nawala. Makulit si Chang Xiao, dagdag kay Zeching. Nakaabala na ako. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Pupunta na kami sa digmaan. Umaasa ako na makatagpo niyo ng pinagsamang hukbo ng Liang at Jin upang magkita na tayo. Ting-ting. Galing ba sa ina ko ang sulat na to? Talino talaga ni Chang Xiao. Tama ang iyong hula. Ang iyong inang nagpadala ng liham na yan. Ang sabi niya, nagkita na sila ng ama mo. Pagkatapos, nagkita rin sila ng iba pa niyang kaibigan. Ang sabi niya, dalhin ko raw kayong dalawa ni Zeching sa kanya. Malapit na, makikita mo ng iyong ama. Sino ba si ama? Sino siya? Siya ay isang magaling na bayani. Magaling raw siya? Gaano kagaling? Magaling nga siya.
Isang tunay na bayani ang turing sa kanya. Kahit saan, kilala siya at ginagalang. Siya ang tumatalo sa kalaban. Ang buong mundo umaasa na siya ang gagawa ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan. At haharap siya sa kalaban. Hay, bakit ba ako ang nagsasabi sa'yo nito? Di mo pa naman naiintindihan, Ang tatandaan mo lang, ang ama mo ay isang dakilang bayani. Kahit pa sa ama ng kuya mo, mas higit siya. Naiintindihan mo? Opo. Zeching, Changshao, sabihan niyo na si Lolo Huwo na maghanda na't aalis na tayo. Halika na. Halika na. Aalis kami. Aalis. Prinsipe Regente, patay na si Sima Hong. Si Sima Hong ay napatay ng isa sa ating mga tauhan. Ngunit bago mamatay, nagbaba siya ng kautusan. Emperador na si Chu Beiji. Si Chu Beiji, ang bagong pinuno ng Jin. Siya na ang emperador ng dakilang Jin. Ulitin mo ang sinabi mo. Kasalanan ko po. Natalo lahat ni Chu Beiji. Ang mga kawal natin nakatalaga sa Jin. Napatunayan mong siyang tunay na tagapagmana? Si Sima Hong mismo ang nagpamana kay Chu Beiji. Pinasa niya ang trono kay Chu Beiji. Opo. Chu Beiji. Chu Beiji. Ilang taon ka rin nagtago sa liwanag at gulo ng mundo. Sa wakas, lumabas ka rin mula sa lungga ng karuwagan. Panahon na upang maglaban tayo hanggang kamatayan. Prinsipe, naghihirap ngayon ang buong kaharian ng Jin. Patay na si Sima Hong. Nagluluksa ang lahat ng mga mamamayan. Nagigipit na ang buong hukbo ng Jin. Gamitin natin ang pagkakataon. Pagpadala ng kawal sa Jin at nang si Chu Beiji ay makaharap natin. Tuso sa labanan si Chu Beiji. Isang malaking kahangalan lang kung pupunta tayo sa Jin. Wala akong alam. Wala akong alam sa inyong balak. Kaya bigyan niyo po ako ng kaalaman ninyo. Pinagkatiwalaan ng emperador si Chu Beiji sa panahon ng kagipitan ng bayan. Ang gipit na hukbo ay parating nananalo. Kung lulusubin ng Jin, hindi ito magandang pagkakataon para doon. Bagkus ito ang pinakamasamang panahon. Hindi ko po napag-isipan na maayos. Kung hindi tayo pupunta ng Jin, sa paanong paraan natin mapapatay si Chu Beiji? Panonoorin na lang natin siya makabalik sa imperyo niya? Una, di tayo pupunta sa Jin. Pangalawa, pipigilan natin siya makapasok sa loob ng Jin. Ang dapat natin ginagawa ngayon ay ang durugi ng walang kalaban-labang bayan ng yan. Ang yan? Kapag naangkin natin ang yan, si Chu Beiji walang mahihinga ng tulong. At sa pagtumba niya, matutumba rin ang lahat. Prinsipe Regente, napakahusay mo nga. Kakaiba. Ngayon na ang panahong mapapatay natin si Chu Beiji. Mauuna ang yan. Sunod ang Jin. Pag nawala na ang dalawa, mapapasati na ang mundo. Ang aking pangarap
malapit na magkatotoo. Ang tagapagsiyasat sa baylan, may hatid ng pag-uulat. Nalaman na ni Hesha ang kaganapan sa atin na kayo ang bagong emperador ng Jin. Nagpapalakas siya ng hukbo at nais niya tayong kalabanin. Hesha. Ano bang mangyari? Kailangan pangalagaan ang lupain ng kapatid ko. Tama, emperador! Ubod ng lupit si Hesha na mananakop. Kapag nasakop niya ang buong mundo, magdurusa ang lahat ng tao. Kaya ang paghamon niya, haharapin natin. Tama, emperador! Oo! Makikipagdigma kami hanggang sa kamatayan! Kamatayan! Huminahon kayong lahat. Hindi ganun kadali. Hindi natin kahaharapin ang baylan agad, hindi pa sa ngayon. Naguguluhan ako. Ano bang dapat natin gawin? May bagong emperador. May isang Hesha na nagwawala sa galit. Hindi ba't uunahin ni Hesha ang emperador? Ngunit ang sabi ninyo, hindi siya kikilos agad. Meron pa kayang ibang balak itong si Hesha? Tama. Ang emperatris ba? Mayroong ibang iniisip na paraan? Madali lang ang kailangan gawin. Itong tatandaan nyo. Kahit pinagsama natin ang lakas ng Liang at Jin, wala tayong laban sa 10,000 kawal ni Hesha. Hindi tayo ganun karami. Kung maghahanap tayo ng mga bagong kawal, upang kahit papaano matapatan natin sila, sa Jin lang tayo makapagtatawag. Maselan at hindi rin maaasahan, augnayin natin sa karatig na bayan ng yan. Matumba ang isa, susunod lahat. Kaya kapag ngayon sinalakay ni Hesha ang dakilang Jin, hindi magdadalawang isip ang yan na tumulong. Magpapadala sila ng mga kawal nila upang matalo na agad ang baylan. Kung gayon, maiipit ang baylan sa dalawang bayan. Magigipit sa laban. Mabusisi si Hesha sa mga ikinikilos niya. Isa pa, kilala ko na siya. Hindi siya magpapagipit. Kaya naman, ang pagsugod sa Jin ay hindi niya babalakin ngayon. Ang kanyang uunahin ay ang mabilis na pagbagsak ng yan. Mukhang ganun na. Ngunit kakaunti pa lang tayo. Kung lulusubin na niyang yan, hindi rin tayo makatutulong. Kahit subukan, walang gaano magbabago. Isang patak sa nagliliyab na gubat. Kapag napasa kanya ng yan, wala nang balakid sa kanyang daan. Sa oras na yun, dadagsain na niyang Jin. Patutumbahin sa isang kumpas ng kamay. Tayo naman. Magsisilbi lang tayong panghimaga sa laban. Kung ganun pala, hindi ang nagsanib lakas na hukbo ng Jin at Liang ang nanganganib, kundi ang karatig bayan na yan. Tama, General. Kamahalan, kaya husay ninyo mag-isip. Wala sa amin nakaisip nun. Mabutit di kami kumilos bigla. Kundi, nakahihiya kami. At naging hadlang sa pamamalakad. Tama. Ang tanong ngayon, ano nang gagawin natin? Malayo ang yan, at iilan lamang tayo. Kung gayon, hahayaan lang ba natin si Hesha na lamunin ang yan at isunod naman tayo? Oo. Dapat magkaroon tayo ng plano. Dapat natin gawin. Mga General, walang dahilan mawala ng pag-asa. Ang mga sinabi ko sa inyo ay iilan lamang sa maaaring mangyari. Sa kasaysayan, may ilang pagkakataong nagwawagi ang mas maliliit. Kahit madalang. Ba't di tayo dumagdag? Sa kasaysayan, hindi ba maaaring tayo'y magwagi rin? Oo naman. Naniniwala ako. Bilang pinuno ng pinagsamang hukbo, kayong puso't kaluluwa. Ang alab ng puso, ang siyang magpapanalo. Oo, alam kong mananalo tayo sa laban. Kaya natin to. At hindi lang yon, malaki rin ang pag-asa nating manalo. Kamahalan, ano ang iyong balak? Hindi ito ganun kaganda. Si Hesha ipinanganak sa bayan ng yan. Kilala niya ang buong angka ng emperador ng yan. Kung lulusob siya roon, haharapin siya ng pamilyang Yue. Natitiyak kung gagamitin ni Hesha ang kahinaan nila. Gugutumin ng yan sa mahabang labanan. Magagawa niya ito kapag napalibutan na niya ang kabisera ng yan. At kung gayon, makapaghahanda pa tayo para sa digmaan. At kapag tayo'y handa na, hindi nalalayo ang ating tagumpay. Ganda na tayo. Aba, Siyang tunay. tamang imperatrice. May punto nga naman.
Sayang, sira ang Kudyapi. Hindi kita masamahan sa iyong pagtugtog. Pagpayapa ng mundo, bibilhan kita ng pinakamagandang Kudyapi. Walang bagay sa mundo ang nagtatagal at tiyak. Nagbabago ang lahat. Mayroon ba talagang kapayapaan? May puwang pa ba para sa isang Kudyapi? Habang buhay pa tayo magsasama. Hanggat buhay ako, dadaling ko sa'yo ang kapayapaan. Dati, nung nakatira ako sa bundok silangan, wari ko'y kaikli ng araw. Wala akong ginawa kundi mag-alala na baka iwanan mo ako. Ngunit noong magkalayo tayo, sinisilip ko ang buwan sa bintana. Inaalalang nakaraan natin noong tayo'y nasa bundok silangan. Tinatanong kong sarili ko kung saan ba ako nagkamali, saan nagkulang. Doon ko napagwari na mahal kita at nais kong makapiling ka na walang hinahon ko. Tuwing nakatatagpo kita, may digmaang nakapagitan o bundok at dagat. Akala ko sapat na ang makasama ka. Ngunit Beiji, ang mundong ito ay nababalot ng saya kapag ang babae nagmamahal ng isang lalaki. Ngayon alam ko na kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Totoong pag-ibig na mapayapa. Beiji, may kapayapaan sa mundo kapag tayo'y magkapiling. Pag-uulat kamahalan, nangangalap na raw ng mga bagong kawal ang kalabang Chubeji at Bai Pingting sa pagitan ng Jin at Liang at pinagkakalat nila to. Sa muling pagbalik ng prinsipe na Shenbei, ang mga maharlikang may lupa ay nanumpa na katapatan sa kanya. Isa pa, ang bayani ng Liang na si Wachan ay papunta na rin kay Chubeji ngayon. Silang dalawa na naman. Nangangalap na mga kawal. Walang takot ang dalawang yan. Malamang nalaman nila na hindi ko pa sila makakaharap sa ngayon. Ikaw talaga, Bai Pingting. Nabasa mo na naman ang iniisip ko. Ilahad ang utos, lipulin ng hukbo at bawat kawal, paigtingin ang laban. Pabagsakin na ang yan. 2 araw lamang, dapat tapos na ang lahat. Paumanin kamahalan. Pagod pa ang mga kawal dahil galing sa daan. Kailangan ng lahat na makapagpahinga muna kung matatapos ito ng 2 araw ng ating mga kawal. Sumunod sa kautusan. Masusunod po, Prinsipeng Abay. Chubeji, Bai Pingting. Kapag napasa akin na ang mundo, titiyakin kong kamatayan na maghihiwalay sa inyong dalawa. Daan libong kawal ang dinala ni Hesha patungo ng yan. Kulang pang paghahanda ng hukbo ng Jin at Liang. Pinapalaki pa namin ang hukbo, ngunit kulang pa rin ito. Kung hindi matitiyak ang kakayahan ng hukbo na makipaglaban sa baylan, ang tanging paraan na lang ay lumaban mula sa loob.
Tiyakin nakahanda ng mga kawal. Tandaan nyo, sa panahong ito, walang sino man ang dapat magpabaya. Patiwalag. Opo, opo. Nakabalik ka na. Bakit gising ka pa? Huwag mong pagurin ang sarili mo. Nababagabag ako sa maaaring gawin ni Hesha. Pagdating sa paraan ng digmaan, malaking kabayaran sa maliit na pagkukulang. Kailangan kong maging maingat. Pingting, hindi mo kailangan magpakabalisa. Dahil ako ay sa'yo. Ang asawa mo, hindi matatalo ni Hesha. Siya nga. Mahirap man siyang talunin. Wala naman akong takot. Tama. Gaano man kahirap, mapagtatagumpayan to. Halika na. Tayo na. At magpahinga sa silid. Hindi ko na maalala kung kailan kita huling natitigan ng ganito. Ang aking asawa. Simula ngayon, hindi mo na kailangang isipin ang nakaraan. Kahit isang saglit nito. Napakaikli ng buhay. Kaya rami pa nating gagawin sa ating kinabukasan. Tama. Pangako. Matulog na tayo. Sandali. Nais mo bang pumusta? Kapag ikaw ang nanalo, matutulog na ako. Sige, anong pusta? Sa dinami-rami ng mga lungsod sa baylan, isa lang ang nakakatira ng pagkain na kapag naangkin natin, maaring manguna tayo sa laban. Isusulat natin ang pangalan ng lungsod na ito sa ating mga palad at kapag nahulaan mo, mananalo ka. Payag ka? Oo ba? Ibig sabihin, matutulog ka na talaga. Nilusob na ni Hesha ang yan nang walang kabog-kabog. Kamahalan, umaasa sa isa't isa ang Jin at yan. Kapag wala na ang yan, susunod na rin tayo. Tama. Ayun. Kamahalan. Ipaalam nyo na sana ang binabalak ninyo.
May naisip na nga ako. Kahapon nagbalak na kaming dalawa ni Pingting upang mapabagsak natin ang hukbo ng baylan. Pabagsakin? Pabagsakin ng Chero. Chiro? Chero. Kamahalan, sa Chiro dumaraan ang naghahatid ng pagkain sa baylan. Bantay sarado yun. Baka may iba pa kayong balak. Ihatid ang kautusan. Lulusob tayo. Sa loob ng 3 araw, wala na sila makakain. Buntirihin natin ang kahinaan ni Hesha. Masusunod po, kamahalan! Ulat! Si General Watchan, naririto na po. General Watchan ng Yang, papasukin mo na agad. General Watchan. General Watchan, nagbibigay po kayo sa emperador. Ilang taon na, ang kakisigan niyo walang pinagbago. Kitagal nating hindi nagkita. Naglakbay kayo upang makatulong sa amin. Malaking pasasalamat ko. Narinig ko nagtatawag ka ng maraming kawal. At lalaban kay Hesha, lahat ng mandirigma ay nanaising tumulong. At ako man ay napaisip. Alam kong isa ako masigasig na mandirigma. Hindi ko kaya manood na lamang. Nagagalak ako sa aking nakikita. Isang karangalan na makasamang mga dakilang mandirigma. Salamat. Ang iyong pagdating ay isang masayang kaganapan. Kailangan di pa alam sa lahat ng kawal natin. Bukod pa riyan, may maganda akong balitang hatid sa inyo. Ha? Di na ako magpapaligoy-ligoy. Tatapatin na kita. Habang papunta ako rito, natagpuan ko ang mga kaibigan mo. Ang asawa ni General Zeyin, 2 bata at ang manggagamot na Wo. Nasa sila nakatigil ngayon? Ang 2 bata, napakakulit, hindi mapakali. Kaya naman, hindi ka na inabala na Imperatrice. Naglalaro sila sa may batis. Ay, basta lipad ah. Dahan-dahan lang. Ang mga bata, ubod ang saya kapag sila'y magkasama. Kitang-kita. Hindi ba? Parang tayo lang ng bata pa tayo. Kahit anong mangyari, basta magkasama tayong dalawa, iyon ang pinakamagandang kaloob ng langit sa atin. Ang hinihiling ko lamang, matapos agad ang digmaan, nang mabuhay tayo ng tahimik ng mga bata. Mangyayari yun. Ang mundo, magiging payapa muli. Ninakaw ng hangin ang aming saranggola! Paano na ngayon yan, Ina? Changxiao, Zeching, ano nangyayari? Ina, nawala yung saranggola. Lumipad na tuloy sa malayo. Pingding, yan ba ang anak natin si Changxiao? Siya nga. Siya nga ang dugo at laman mo, si Changxiao. Changxiao. Kilala mo kung sino ako? Masama kang tao. Hindi ako masamang tao. Changxiao, halika. Ayaw ko ng karga. Saranggola ko muna. Ina! Zeching, Changxiao, ang dakilang bayaning sinasabi mo yung taong kaharap mo ngayon. Hindi siya masamang tao. Siya ang iyong ama, Changxiao. Inaway niya si Tiyo Ahan. Masama siyang tao. Changxiao, nawala man ang saranggola, may nahanap naman ako mas maganda pa ron. Tingnan mo. Maaari bang akin na lang sila? Alagaan mo sila. Maraming salamat. Anong itatawag mo sa akin? Changxiao, siyang iyong ama. Hindi, ayoko nga. maganda ang araw na ito. Bakit hindi tayo maghanda? Nagluluto na raw sila. Ting-ting, mauna na kami. Diyan na kayo. Mamaya na lang. Changxiao, halika na. Halika.
Nariyan na, nariyan na. Bata pa siya. Kilalanin mo. Tiyagain mo. Isang araw tatanggapin ka rin niya. Pagbati ka, mahalan. Pinaghintay ko kayo. Magsiupo na kayo. Para sa inyong piging na to. Tawagin niyo akong Chubeiji. Wala nang ibang pangalan. Maupo na kayo. Sige, Sige ikaw na, muna. Changshaw. Ina, dito ka. Dito ka maupo sa tabi ko. Ay, heto na. Changshaw, dito ka. Maupo ka na. Ina, ayaw ko nga maupo rito sa gitna. Changshaw, nahirapan ka ba sa iyong pagpunta rito? Opo. Marami ka naman nakita na kaaaliw sa daan. Opo. Sabihin mo nga, ano-ano mga nakita mo? Di na nakaaaliw kapag sinabi ko. Tingnan mo na lang. Kamahalan. Hindi naging madali sa amin na magtungo rito dahil maraming naging balakid. Hindi kayang isalaysay na maliit na pinuno ang lahat ng kaganapan. Mabuti na lamang natagpuan kami ni General Watchan sa daan. Simula nun, madali na. Naging panatag kami sa paglalakbay. Kaya naman, kami ngayon ay nakapiling Salamat tulungan ng naman. lahat. Mapapalad kami. Ginoong Ho, Ha? mahirap ang maglakbay. Inaalay ko ito sa inyo. Salamat kamahalan para sa inyong alak. Kahit uugod-ugod na ako, ikinararangal niyo pa rin ako. Mauuna na po ako sa inyo. General, eto, para sa'yo. Sa pagkakarinig ko, ang emperador at ang kanyang mabuting asawa ay pinahirapan at sinubok ng tadhana bago pinagtagpo. Ito na ang gantimpala. Hindi ba nararapat lamang na alayan din namin kayo ng halak? Tama, ganun nga. Mga kamahalan, dapat ay uminom kayo para doon. Tama. Sige na. Heto, Pingding, inaalay ko sa'yo. Ito naman ay para sa'yo. Nakatataba ng puso na makitang magkakasama ang lahat. Talagang dapat natin ito ipagdiwang. Kaya lang, hindi ko nang nakitang muli si Suijo. Nasa na kaya siya? Sabi nila, sinamahan niya raw mahal na emperatriz. Kamahalan, nasa na po ba siya? Si Zuiju. Si Zuiju po. Sinamahan ng asawa ko at pinangalagaan siya at binantayan. Ngunit noong sila ay papunta na ng Liang, natambangan si Zuiju sa isang daan sa kabundukan. Doon na siya namatay. Mahal na prinsipe, ilang araw na walang makain sa Changxi. Nagkagulo na, nagwawala mga tao. Marami sa kanila, umalis na ng lungsod. Ang mga general, Narito na po. maghanda sa paglusob. Opo.
Sino ba makakatulong sa atin? Wala naman talagang ibang paraan. Pagdating ng hukbo ni Hesha, sabay-sabay tayo mamamatay. Tayo mamamatay. Bakit hindi na lang tayo sumuko? Ko na rin alam ang gagawin. Tama yun. Sumuko na lang tayo. Wala na tayong pag-asa. Sisirain niya pati mga puntod ng ninuno ng emperador. Lahat ng ari-arian natin kakamkamit niya. Wala na tayong kabubuhay. Sumuko na lang tayo kay Hesha. Di maaari ang ganito. Ano gagawin natin? Na lang ba yun? Walang pagkakaima. Huwag tayo susuko. Huwag tayo susuko. Hindi, sumuko na lang tayo. Hindi maaari ang ganito. Ganito na lang ba? Pagdating ng hukbo ni Hesha, sabay-sabay tayo mamamatay. Sa alala ko, mamamatay na lang ba tayo? Ulan! Kasama ni Hesha ang dalawang general niya. Naghahamon ng digmaan. Ang sabi pa niya, kapag hindi natin tinanggap ang hamon, bukas na bukas. Anong mangyayari bukas? Bukas daw ay. Sabihin mo na! Bukas raw. Lulusubin niya ang lungsod ng Changsi ng 100,000 kawal at magtatagal na 10 araw. Papatay nila tayo. Anong gagawin natin? Babaan. Papatay nila tayo. Nasaan ang kadakilaan ng yan? General Luque, kay tagal nating hindi nagkita. Anong naging buhay mo? Hesha, itigil mo na ang kangangawa. Hanggat ako'y buhay. Sa lungsod Changsi, walang patay na magaganap sa loob. Alitan namin to ng kaibigan ko. Hindi niyo ako kailangan tulungan. Gawin niyo akong bihag. Gawin niyo akong bihag. Diyan na kayo! Huwag kayong lalapit! General Luque, iniligtas mo ang buhay ko noon. Isa kang bayaning iginagalang ko. At ngayon, malapit nang maupos ang haligi ng yan. Talikuran mo na ang kadiliman. Hindi kita ipagkakanulo! Ipinagkanulo mo na ang lahat ng tao. Paano ko malalaman kung hindi mo nga talaga ako pagtataksilan? Ipinanganak ako sa yan. Sa yan, mamamatay ako. Nakapagpasya na ako. Tama ng salita. Mabuti. Ako mismo ang maglilibing sa iyo sa yan. Cha! Ha! Ah!
藏着目光，待天下风起云涌时狂放。我自伤一枝孤芳，可天涯何处有你的发香？天微亮，遥远北方，是烽火烧尽城市灿烂过往。你语言的沙场，有爱上流淌在黄土之上。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模样。无我，无名，无常。从此随我的心事，从此断茫茫归途。别愿小巷最深处，我回首来时路，何来繁华的嚣张？烈日当空，心灼伤，我永不降服。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模样。